Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you din po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. God bless you all po, Aries. Tignan natin ang mga mensahe para sa inyo sa araw na to, September 24. Ito sana kukunin ko. Ito yung lumabas. So, kunin natin yan. Napakaganda ng message. Opportunity. Yan. There's no use looking for luck. It arrives at unexpected times. Diba? Kahit hindi nyo hanapin, kusang lalapit talaga yan kung yan ay para sa inyo. And yan ang ganap ngayon sa inyo, Aries. No? May mga opportunity na parating. So, be on the lookout for that. Buksan ninyo ang mga isip ninyo, ang mga puso ninyo, ang mga mata ninyo, and look around. No? Dahil maaaring nandyan na, kumakatok na sa inyo ang mga opportunities na yan na sinasabi ng card na to, no? So, what else? We have beginnings. Wow, don't be afraid to start small. Ayan, so napakaganda, no? Talaga naman, merong magsisimula dito. No, merong fresh start na mangyayari sa buhay ninyo, Aries, around this time. Maaring yan, kung ano man ang opportunity na to. Kasi maaring yung opportunity na to could be an opportunity to love again. Diba? Maaring bagong bagong relationship na sisimula ng iba sa inyo. Maaring bagong manliligaw. Maaring bagong level ng inyong commitment with your person. No? Maari din na financial opportunities yan. Trabaho, karera, no? Negosyo, partnership, no? Business partnership, mga ganun. So, it could be anything na maaring i-grab ninyo ang opportunity na parating dito, Aries. Kaya napakaganda. Napakaganda. So, we have dreaming. Look at that. Be aware of your dreams. Ayan. Alam nyo kung bakit, Aries? Kasi yung mga panaginip natin, no? Those are messages, no? Guidance sa atin ng divine universe and the rest of your spirit team, no? Sometimes then even your loved ones, no, are sending messages to us as a guide, no, on how we are going to approach or navigate our situation, yung mga ganon. Kaya be aware of your dreams, no? Pagkagising ninyo, make sure na lahat ng elements na nakikita ninyo or naalala ninyo na panaginipan ninyo or laman ng inyong panaginip, write them down and decode ninyong ibig sabihin yan, no? Tignan ninyo sa Google, ang dami nang nag-explain ng mga nilalaman ng ating mga panaginip kasi baka makakita ka dyan ng mga animals. Tignan ninyo, ang daming animals sa cards, diba? Mga puno, yan. So, may mga kanya-kanyang meaning yan, no? Depende sa inyong napanaginipan, no? So, look out for that dahil then, Aries, importanteng gabayan para sa inyo, no? Napaka-importanteng gabayan. Maaring meron din kayong hinihinging confirmation. Maaari din na meron kayong hinihinging specific sign. And maaring yung sign na yan, sasagutin or ipapadala ng Panginoon or ng inyong mga angels through your dreams, no? Kaya, pay attention ka talaga sa kung ano man ang inyong napanaginipan, no? So, we also have acceptance, the cycle of life. Ayan. So, may mga, ang narinig ko agad, self-acceptance din, ano? Maaring ang iba sa inyo dito is going to, to accept na or start accepting na or embracing your real beauty, your truth, yung totoong ikaw, yung totoong mong pagkatao, no? Maaring around this time, talagang, you're going to embrace na the entire you, kumbaga Aries, no? This is also a beautiful message for you, Aries, kasi yung sinasabi ng card din na to na matatanggap mo na or tanggap mo na yung buhay talaga sadyang ganito, no? Sadyang ganito. May mga pagkakataon na merong magtatapos ng mga chapter sa buhay natin dahil merong magsisimula. Merong, may new beginnings, di ba? Kaya meron kang iiwanan dahil meron kang wini-welcome, no? Merong parating na bago, may mga ganon. Merong mag-i-end, it's because there is a new beginning. You're going to close another door dahil merong bagong pintong magbubukas, no? Ganun talaga ang buhay. Life keeps changing, keeps moving, no? Change is the only constant thing sa mundong ito. Kaya
parang ang iba sa inyo, tanggap nyo na yan. Tanggap nyo na yan. Na ganyan talaga, sadyang ganyan talaga ang buhay natin. 'Di ba? Laging nagbabago, laging gumagalaw ang lahat, nag-i-evolve ang lahat. Every second, merong gumagalaw, merong nagbabago, merong nagtatransform, merong change, no? And that is very imminent dito sa buhay ninyo around this time. Kasi meron nga kayong bagong sisimulan. May fresh start din dito sa buhay ninyo. So, merong magtatapos dito because you are going to start fresh. No? You're going to start anew. Diba? Kaya, exciting. You know? Exciting din ito, Aries. What else? We have in nature. Connect with nature. Ayan. Connect with nature. Stay grounded, no, Aries. Maaring matagal na din kayo na hindi nakakalabas, no? Hindi nakakapag-spend ng oras with nature. Maaring ganon, maaring work from home kayo for so long. At ngayon, you know, this is a beautiful calling para sa inyo na lumabas naman kayo. Spend time with nature, mag-unwind kayo, mag-meditate kayo with nature, pumasyal kayo, you know, to get grounded. Kasi napakaganda din, no, na ma-absorb din ninyo yung healing powers or yung healing energy ng nature spirits. Kaya ito din yung invitation sa inyo ngayon na it's about time na to get out, no? Connect with nature, mag-spend time ka alone with nature kung safe, no, para sa'yo, and absorb the healing energy, no, ng nature spirits. This is very therapeutic, that is very relaxing, and talagang mararelax ka, no? That is going to help you na makapagmuni-muni ka, na makapag-relax ka, makapag-release ka ng tension, makapag-release ka ng mga worries ninyo. Kasi, alam mo yun, pag nakikita mo yung nature, parang napapawi, no? Ang pagod ninyo, napapawi ang gulo sa isip ninyo. Kaya maaring ganon ang kailangan ninyo sa ngayon. Maaring yung mag-spend ka ng oras, no, sa labas ng bahay, maglakad-lakad ka, magtampisaw ka sa dagat kung meron kang access dyan, and as long as you are safe outside, Aries, no, go for it, okay? So, Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo rito, welcome din kayo. Thank you din po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. And tignan po natin ngayon ang mga mensahe for you sa araw na to. Wallflower ang nauna ninyong mensahe. Look for the crack in the concrete to find your way out. Ayan. So, ang napipick up ko dito, parang nasa isang sitwasyon kayo wherein maaaring merong problema dyan, maaaring merong challenging or difficult situation na pinagdadaanan ng iba sa inyo dito. And then maybe, you know, parang parang gulong-gulo kayo, or maybe parang baon na baon kayo sa problema na yan. So, hanapin ninyo kung ano yung positive aspect ng iyong sitwasyon. Just look for the silver lining ng inyong situation. Dahil Leo, lalahanin po ninyo na kahit sa sobrang dark ng inyong circumstances na pinagdadaanan, there is always a silver lining, no? Sa sitwasyon na yan, there's always a positive thing out of that situation na doon ninyo yan mahahanap, or doon ninyo makikita or magiging inspirasyon ninyo yung positive aspect na yan para magkaroon kayo ng solusyon, para mahanap ninyo yung way out dyan sa sitwasyon na yan, para makapag-break free kayo sa kung ano man ang problema na yan. So, yun ang hanapin ninyo. Don't focus on the problem itself, bagkus hanapin ninyo kung anong silver lining ng sitwasyon na yan, no? Hanapin ninyo nang sa gayon ay makapag-isip-isip kayo, mabuhayan kayo ng loob, no? Makaka-inspire yan sa inyo para mas magpursige kayo na hanapin ang solusyon, no? Instead of dwelling on the problem itself, okay? So, be present, use the hours and don't count them. Ayan, be present, no? Kung ano yung ganap sa buhay ninyo sa ngayon, doon tayo mag-focus. Huwag muna tayong mag-focus sa kung ano ang
parating pa lang, because we never know kung ano ang parating, di ba? We don't know what is in store for us in the future. Nothing is promised, lalong-lalo na ang bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kaya instead na mag-isip tayo mag-focus tayo sa future or mag-focus tayo sa nakaraan na, sa tapos na, dito tayo, be present. Kasi ito yung mas mahalaga, no? Ito yung mas powerful time sa buhay natin lahat, no? Na kung ano ang present. Kaya might as well i-embrace natin kung ano ang nangyayari sa ngayon, ano yung nakikita natin sa ngayon, 'di ba? Dito na lang muna tayo. Wag na tayong mag-focus sa tapos na. Wala tayong magagawa doon. At sa future, hindi rin natin alam kung ano mangyayari, 'di ba? So tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have letting go. Ayan, emotional release. Ayan, so some of you, Leo, maaaring kailangan na talaga sa ngayon ninyo na mag-release na kayo ng mga bagahe sa inyong dibdib. Now is the time for you to release kung ano man yung mga emotional pain, emotional baggages, emotional wounds ninyo, resentments, galit, no? Kung ano pa na nararamdaman ninyong nagpapabigat lang ng inyong dibdib. I-let go nyo na yan. Time na para make room kayo sa sarili ninyo, sa dibdib ninyo ng space para doon sa mga bago pang mangyayari, sa mga bagong experiences na parating, no? Tapos na yan, iniyakan mo na yan, napagod ka na dyan sa kakaisip, no? Let it go, no? Wala nang wala nang pakinabang yan sa'yo ngayon. Magpapabigat lang yan, magpiprevent lang yan sa'yo para mas maging masaya ka, magpiprevent lang yan sa'yo para mag-move forward ka na sa buhay. Kaya now is the time for you to let go, no? Yun ang advice sa'yo ng mensaheng ito. We have dreaming. Na-pick up ko dito, no? Kasi pinakita nila sa akin yung bilog na to. So, parang maraming opportunity ang maaring dumating sa inyo or maaring kumakatok na sa inyo, Leo. But you are being prevented, no? By your experiences from your past, no? Yun ang nararamdaman ko dito. Yun din ang pinapakita nila sa akin na maraming iba't ibang klaseng opportunity ang kumatok na sa inyo. Pero, in-ignore ninyo or maaring hindi ninyo pinapansin. It's because you're still focused on doon sa mga sakit, sa mga bigat ng damdamin na nararamdaman ninyo, no? Kaya it's time to let go nang sa ganyan makapag-move on na kayo sa buhay, makapagsimula na kayo ng bagong buhay na mas masaya, no? So dreaming, be aware of your dreams, no? Maaring ang iba sa inyo dito, Leo, madalas na nananaginip recently kasi maaaring humihingi talaga kayo ng divine guidance. Maaaring nagdadasal kayo na bigyan kayo ng enlightenment, ng clarity, no, ng direction, kung ano na ang inyong gagawin, saan na kayo pupunta, no, what is next for you. And yung sagot ng divine universe sa iyo is through your dreams. So pinapadalahan ka ngayon ng mga panaginip, no, bilang kasagutan doon sa inyong hinihinging enlightenment or guidance, no? Kaya be aware of your dreams, no? Take note of the elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip na naaalala pa ninyo pagising ninyo. Hanapin ninyo sa Google ang ibig sabihin ng mga elements na yan, because there are so many, no? So many articles and blogs na sa online ang nagbibigay ng mga ibig sabihin ng bawat elements ng panaginip natin. Okay? So, yun. So, maaari din dito na may mga gabay din ang mga even your loved ones, no, na nag-passed on the other side, maaaring kinakausap nyo din sila in prayer. Kaya maaaring nagpapadala din sila sa inyo ng gabay, no, through your dreams. Okay? So what else, Leo? We have abundance, beautiful. Count your blessings, no? Count your blessings. You know what?
Leo, ang napipick up ko dito, kaya kayo iniimbitahan na mag-let go na kayo ng mga bagahe pa sa dibdib ninyo. Because it feels like to me na maraming blessings ang inihahanda ng Divine Universe para sa'yo. Pero parang dahil laging mabigat ang inyong pakiramdam, low vibration kayo, kaya maaring nagiging blockage yan, no? Maaring madami ka ng biyaya na naka-schedule na, kumbaga, na ipahatid sa inyo, pero na nabablock siya ng low vibration ninyo, no? Dahil dito sa mga emotional burdens pa ninyo. Kaya it's time to let go, no? It's time to let go. At ang iimbitahin mo na lang or i-harbor ninyo sa puso ninyo is happiness and positivity, and for sure this abundance are on its way to you, no? Ang daming blessings na dadating sa inyo. Ang daming blessings na parating. That could be money, that could be love, that could be friends, that could be a new job, it could be anything. But definitely, kung anong biyaya ang parating sa inyo, Leo, that is gonna come in abundance, no? So, ayun na, mag-prepare ka na ng sarili mo. Unahin mo na yung pag-let go ng mga barrier na nandyan in between you and the abundance, between you and the blessings, no? Unahin mo na yan, tanggalin mo na yan, attract positivity, no? Mag-positive mindset ka lang, no? And focus on moving on with your life, no? Start fresh sa buhay ninyo ng masaya, no? And magaan ang pakiramdam, so that wala ka ng blockage, no? Para doon sa iyong tagumpay, para sa iyong happiness, para sa iyong abundance and prosperity. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga mensahe ninyo. This is for September 24. Paunang card ninyo is beginnings. So, meron dito mga bagong simula, no? Sagittarius sa buhay ninyo. It could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon, but definitely this is a fresh start, no? Bagong sitwasyon, bagong experience, or maaaring bagong tao, no, ang dadating sa buhay ninyo. So we also have patience, wait for the fruit to ripen. Ayan. So maybe, alam mo, Sag, siguro matagal na ninyong minamanifest ang new beginnings na ito, no? Maaaring matagal na kayong nagdadasal na magkaroon ng pagbabago sa buhay ninyo, depende sa inyong sitwasyon, depende sa kung anong area ang gusto ninyong magbago. And your patience is paying off ngayon, Sagittarius, kasi right time na. Now is the divine timing na. Kumbaga, it has come, at magsisimula ka ng panibagong yugto dito sa buhay ninyo, sa kung ano man ang area ng buhay ninyo yan, no? So that is really beautiful. Beautiful. So tignan natin kung ano pa. We have free spirit, be your own person. Parang ang narinig ko agad dito, pretensions, no? Maaring ang iba sa inyo dito, nagpe-pretend kayo to be a different person, no? For some reason, maaring ganun ang sitwasyon. Maaring dahil ikinakahiya ninyo or nahihiya kayo sa kung sino kayo talaga, kung ano talaga kayo. Maaring you have not accepted yourself as is, no? Na kung ano kayo, maaring hindi ninyo pa na-accept yan, kaya you're pretending to be a different person, you're pretending to be different, no, than who you really are. Maaring may mga ganon, pero ngayon, you know, parang magbabago na din yan, ano? Maaring you're going to transform na ngayon, you're going to change the way you treat yourself, the way you see yourself. Maaring ganon. Kasi it feels like, siguro maaaring may mga challenges na nai-encounter ang iba sa inyo ngayon, Sagittarius, at dito lalabas ang totoong ikaw,
no? Dahil may problema, dahil may mga difficult situation siguro na pinagdadaanan ng yung iba sa inyo dito nyo mailalabas kung sino ka talaga, kung ano ka, how are you going to approach this situation, paano ninyo ina-navigate ang problema na to na nararanasan ng iba sa inyo dito. Kaya, yung kung sino ka, the authentic you, no? Kung paano mo i-handle ang situation na to, that is you, no? Lalabas dito ang totoong ikaw, Sagittarius. And with that, it feels like magiging maayos ang takbo nito na pagharap mo sa problemang ito, sa difficult times na to, magiging maayos, magiging successful ka na. And parang yan ang mag-i-inspire sa'yo para tanggapin mo na talaga ang totoong ikaw, no? Yung you're going to reveal your true beauty na sa mundo, kung sino ka, kung ano ka, parang you're going to embrace that already, at yun na ang ipapakita mo sa mga tao, no? Wala nang pretensions. This is going to be the real you, no? Na maaring ano na dito, mag-emerge na talaga. So we have passion, ayan, burning with life's passion. Wow, that's really, really beautiful. Nakikita ko dito, or napipick up ko dito, ang Wands energy. Parang sa sitwasyon na to, Sagittarius, magigising talaga dito yung inner strength and courage ninyo, no? With the lion dito, with the coyote, na nandito rin. So, parang yung inner strength and courage ninyo ay talaga namang lalabas sa puntong ito, sa sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. Kung meron kayong ganitong sitwasyon na may mga difficult times kayong pinagdadaanan ngayon, o na-experience ngayon, no? Talagang yung passion for life ninyo is going to arise, no? At yun yung parang yun ang magsisinde doon sa, yun ang magbibigay ng spark doon sa inner strength and courage ninyo dito na lumaban sa buhay, no? Kung kinakailangan, tanggapin mo na yung totoo mo pagkatao, kung sino ka talaga, kung ano ka, anong kaya mong gawin, talagang you're going to embrace that from here on, no? Yun ang bubuhay sa passion mo, sa ngayon, at talaga namang lalaban ka sa buhay, no? So that is really beautiful. Magiging ano ka dito, this is a very fiery energy, kaya parang ang tawag dito, magpapakatatag ka talaga dito, at gagawin mo ang lahat dito para mapagtagumpayan mo kung ano man ang difficult situation na to, Sagittarius. So, we also have Moon Lore. Ayan, ebb and flow. Ayan. So, it feels like divinely guided kayo, no? Sa kung ano man ang gagawin ninyo sa ngayon, kung ano man yung mga nangyayari sa buhay ninyo ngayon, parang that is part of the divine plan, no? Lahat ng nangyayari sa buhay ninyo ngayon is divinely orchestrated, no? It has to happen para magkaroon ng pagkakataon na tulad nito, mabuhay yung passion ninyo for life, 'di ba? Ipaglaban ninyo kung ano ang kailangang ipaglaban, no? Ilabas ninyo ang authenticity ninyo. So it really has to happen para magkaroon ng avenue ang mga bagay na to para mailabas din ninyo, para ma-express din ninyo ang inyong sarili, no? This is also a time for new beginnings talaga sa inyo. Meron tayong beginning energy, and yun din ang sinasabi nito, no, ng Moon Lore na to. Now is the time also for new beginnings, kasi parang ano kayo, manggagaling kayo dito sa sitwasyon wherein nakapag-reflect na kayo, nakapag-isip-isip na kayo, nakapag-decide na kayo on what you are going to do next sa buhay ninyo. And dahil marami din mga messages na natatanggap kayo, meron kayong calling to do something else, no? Kisa doon sa dati na ninyong ginagawa. Yung mga ganon, may divine guidance kayo, Sagittarius, na natatanggap dito during the meditation time, during reflection time ninyo. Kaya naman, ngayon, hindi na kayo makapaghintay. With the passion card din dito, hindi na kayo makapag-antay talaga ng mas matagal pa. You're going to start kung ano man ang gusto ninyong simula na. Kasi parang tagal na ng panahon, ano,
naghihingi kayo or hihintay kayo ng tamang pagkakataon. You've been very patient, no? Sa paghihintay ng tamang pagkakataon, at ito na yon, no? The wait is over, no? And you're going to start na ngayon kung ano man ang gusto ninyong simulan. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.